Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, "Sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila." Sinasabi pa ng Panginoon, "Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag ng Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim. Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos." Ang sabi ng Panginoon, "Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kaniyang bayan, ang mga nalabi sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Jeremias, ang kaharian ng Israel sa Hilaga ay matagal nang nasira. Nawala ang 10 tribo ng Israel na nabibilang doon. Pero darating ang araw, sabi ng Panginoon, na magkakaroon uli ng kasunduan ang Diyos at ang mga natitirang bayan ng Israel. Ano ang kasunduang ito? Ako ang magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Hindi na aasa ang mga tao sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Hindi na sila mananawagan sa ibang mga dayuhang bansa. Ang Diyos ay sasaklolo sa kanila. Siya ang magbibigay sa kanila ng kapahingahan. Iniibig sila ng Diyos at nagmamalasakit siya sa kanila. Mananagana uli ang bayan. Pagpapalain sila ng Diyos. Pagtatanim sila ng ubas at magiging masagana ang ani nila. Pati yung mga Hudyo na nakakalat sa maraming bansa ay makakabalik na sa Sion, sa bundok ng Sion. Magiging masaya na ang bayan. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi niya pinababayaan ang umaasa sa Kanya. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos. May kasunduan yata siya sa Kanyang bayan. Ang Diyos ay tapat. Kahit na nagkasala pa tayo, hindi niya tayo pababayaan. Sana po may malakas tayo na pananalig sa pagtitipan natin sa Diyos. Nakatipan tayo sa Kanya. Kung may nagkulang man sa ating relasyon sa Diyos, ang dahilan ay tayo, hindi ang Diyos. Maniwala tayo dito. Kaya kapag may hindi magandang nangyayari, usisain natin ang ating sarili. Tingnan natin kung saan tayo nagkulang. At hindi agad-agad bintangan ang Diyos na nagpapabaya siya, na hindi niya tayo mahal. Maganda po ang balak niya sa atin.
Siya ay manliligtas at lubos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sorry, O Diyos, sa mga pagbibintang ko sa iyo. Mabuti ang balak mo sa akin. Nananalig ako ngayon sa pagmamahal mo sa akin at sa iyong katapatan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.